Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula po sa mundo ng mga meme coins. At ito po ay tungkol sa muling pagbabalik ni Dogecoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si Dogecoin na minsang itinuturing na simpleng joke lang ay muling bumangon. At ngayon ay sinusubukan po niyang maabot muli ang isang mahalagang psychological price level. At yan po ang presyong 0.20 or 20 cents. Pero teka, gaano ba ito kaposible? Bakit nga ba siya bumagsak sa presyong 0.17? At bakit tila nabubuhay ulit ang interest ng mga traders? Ano po ang sinasabi ng mga technical indicators tulad po ng RSI at saka MACD? At syempre, alamin din natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Dogecoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano ang kalagayan ni Dogecoin sa kanyang presyo ngayon. Sa kasalukuyan si Dogecoin po ay nasa mga presyong 0.17 or 17 cents. At siya po ay nagpakita ng 1% na price increase. Isang senyales na posibleng nagsisimula na ang kanyang pagbawi or recovery. Ayon po sa chart analysis ay tumalbog itong si Dogecoin mula sa isang support trend line. Ayan, nakikita po natin yung support trend line, ayan po yung kulay green. Yan, nagpapakita na tumalbog po siya rito at ang ibig pong sabihin nito ay posibleng natapos na ang kanyang pagbaba at siya po ay nagsisimula na bumalik sa kanyang bullish momentum. Yan, daily chart time frame po pala ito. Ayan, ang level, yan, price level na 0.17 ay isang tinatawag na demand zone. Yan, demand zone. Kapag paulit-ulit na tumatalbog ang presyo mula sa zone na ito, nagpapakita ito ng malakas na suporta na tila sinasabi ng market na hanggang dito na lang ang bagsak mo, dodge. Yan, hanggang dito na lang ang ibabagsak mo, dodge. Kaya yan po yung parang sinasabi ng market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng dalawang indicator dito na RSI at saka MACD. Isa po sa mga malalakas na signal na bumabalik na itong si Dogecoin ay makikita po sa RSI or Relative Strength Index. Yan po yung nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart dito. Sa technical analysis, kapag ang RSI ay lumalabas po sa oversold area, ibig sabihin nito ay napagod na ang mga sellers at may chance ng pumasok ang mga buyers. Sa kaso po ni Doge, positive na ngayon ang RSI niya at nagpapakita po ito ng tinatawag na bullish divergence. Sa madaling salita, habang bumababa ang presyo, ang RSI po ay umaakyat. Isa po itong malakas na senyales na ito na ang posibleng tataas na po ulit ang kanyang presyo. Bukod pa dyan, ang MACD naman or Moving Average Convergence Divergence ay halos mag-crossover na. Yung MACD po natin dito na indicator ay yung nasa itaas po ng RSI indicator natin. Yan, makikita natin dito na halos magko-crossover na nga siya. Kapag nangyari ito, karaniwan po itong senyales ng isang panibagong bullish trend. Yan, dahil sa mga indicators na yan ay ano po ang target price para kay Dogecoin. Kung magpapatuloy ang momentum, ang susunod po na target ni Dogecoin ay nasa 23.60% ng Fibonacci retracement level. At yan po ay nakatapat sa presyong 0.2135. Ibig sabihin, kapag nabasag po ang kasalukuyang resistance levels, may tsansa po itong si Doge na muling umakyat hanggang sa presyong 0.21. Lampas po yan sa inaasam na 0.20 na presyo. Pero may babalay rin. Yan, meron na rin pong babala o warning. Kapag bumaba pa siya at magsasara sa ilalim ng presyong 0.17, posible po siyang dumausdos hanggang sa presyong 0.1298. Kaya mahalaga po ang susunod na galaw sa mga darating na araw. Ngayon is bakit biglang tumaas po ang interest sa derivatives market nitong si Dogecoin? Bukod po sa spot trading,
Isa pang mahalagang aspeto ay ang derivatives market. Ayon po sa datos ng CoinGlass, ang open interest ni Dogecoin ay tumaas ng halos 2.85% na ngayon ay umaabot na po sa $1.83 billion. Pero teka, ano nga ba ang open interest? Yan, sa mga hindi nakakaalam, ito ay ang bilang ng active contracts na hindi pa nasisettle. Kapag tumataas ito, ibig sabihin, maraming traders ang pumapasok sa market. Sa kaso po ni Doge, ibig sabihin nito ay maraming umaasa na tataas pa ang kanyang presyo. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang long at short liquidations sa presyo? Sa loob po ng nakalipas na 24 oras, may nangyaring malaking pagkalugi sa mga long traders. Umabot po kasi sa $4.23 million ang nalugi. Ibig sabihin ay maraming tumaya na tataas ang presyo ni Doge. Pero hindi ito nangyari agad, kaya na-liquidate po sila. Sa kabilang banda, ang short liquidations naman ay maliit lamang, nasa $1.56 million lamang. Kaya bumagsak po ang long to short ratio sa 0.9708. Ibig pong sabihin nito ay bahagyang mas marami pa rin ang short positions o yung mga tumataya na bababa ang presyo. Pero kahit ganito, nananatili pa rin ang funding rate sa 0.0051 or 20 digits 51%, kung saan ay isang sinyales na bullish pa rin ang overall market sentiment para kay Dogecoin. Ngayon ay makakabalik pa ba itong si Dogecoin sa presyong 0.20? Yan, or 20 cents? Kaya yan po yung huling tanong natin dito. Yan, ang sagot po dyan ay posible. May mga indikasyon na nagsisimula ng bumalik ang lakas ni Dogecoin. Yung kanyang positive RSI, bullish divergence, at malapit nang mag-crossover na MACD ay pawang mga senyales na may laban pa itong si Dogecoin. Bukod pa dyan, ang optimism po sa derivatives market ay nagpapakita na maraming traders ang umaasang aangat pa si Doge. Pero kailangan pa rin natin na maging maingat dahil kapag hindi po nadepensahan ni Dogecoin ang presyong 0.17 na isang support zone, posibleng mas lalong bumaba pa ang kanyang presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Dogecoin. Para sa atin, ang mga ganitong galaw ni Dogecoin ay nagbibigay po ng opportunity at saka warning. Yan, opportunity. Dahil kung makapasok tayo sa tamang timing habang bumabangon pa lang ang presyo, pwede po tayo makinabang sa short-term rally. Yan, warning. Yan, warning dahil mataas po ang volatility ng meme coins tulad ni Dogecoin. Madalas, driven po ito ng hype at saka speculation. Kaya hindi po ito ideal para sa long-term hold, lalo na kung hindi po natin gamay ang market. Kaya kung ikaw po ay nagtitrade ng Dogecoin, siguraduhin mong may clear strategy, may stop loss at wag po tayong papasok lamang dahil sa FOMO or takot na maiwan. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Dogecoin ay nananatiling isang interesting asset. Hindi po siya tulad ni Bitcoin o Ethereum na may malalim na technology at solid use case, pero hindi rin siya basta-basta. Napatunayan po niya sa mga nakarang taon na kaya po niyang gumalaw ng malakas basta may market sentiment na pabor po sa kanya. Kung tama ang pasok mo, pwede ka talagang kumita. Pero kung hindi mo naiintindihan ang kanyang galaw at basta-basta ka lang na bibili, baka malugi ka lang. Itong si Dogecoin ay parang isang taong pabigla-bigla. Minsan tahimik, pero biglang sumasabog sa hype. Kaya kung papasukin mo siya, siguraduhin alam mo ang pinapasok mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.